Ano to? Halos sabay-sabay tumutunog ang bawat room. February 14 pala kasi. Ako si Leia. Hayaan niyong ibahagi ko sa inyo ang karanasan ko sa hotel na pinagtatrabahuhan ko. Pag normal days lang naman, ayos lang. Sanay naman ako sa paisa-isa ang mga tunog. Expected ko na nga yun dahil hotel ang pinagtatrabahuhan ko. Kaya ayos lang sa akin yun. May tunog sa hallway kasi medyo malaki ng bahagya ang siwang ng ilalim ng pinto ng bawat room. Sanay na rin ako sa mga kakaibang tunog, kakaibang mga latak sa higaan. Dahil ako rin nga ang nagwa-washing nito. Malimit kasi dito talaga ginagawa yon dahil na rin sa gusto nila ay may magawa talaga ang mga style nila at makapag-ingay. Pero biglang nag-iiba ang booking, ang walk-in. Lahat talaga occupied ang mga rooms. May lalabas pa lang after a minute ay may papasok na agad. Sa mga araw na iyon ay 5 kaming naka-duty sa bawat floor para ma-supervise talaga namin ang mga rooms. Pagdating ng February 14, umaga man yan o gabi, doon kami na-alert dahil akala mo'y isang huni ng mga ibon na iba't ibang mga tunog na nanggagaling sa bawat room. Bawat room ay namumukhaan ko ang customer dahil ako ang nag-a-assist sa kanila. Kaya tuwing matatapat ako, nagkikreate ng itsura ng mukha sa isip ko habang tumutunog. Feel ko yung bawat fight nila. Di ko maintindihan kung bakit nagpapaganon sila sa araw na yun. Para sa akin ang araw na yun ay performance nila. At matinding pagod naman ang naidudulot sa amin ng mga staff dahil paruot parito kami. Ang mas matindi, meron kaming free condiments. Kaya talaga yung max kalimot ay may magagamit sila. Pero pagkatapos naman ay dapat talaga naming kalkalin ang bawat basurahan dahil kapag hindi namin ginagawa yon ay mangangamoy iyon sa bawat room dahil na nga rin sa may laman ito ng likido. Yun talaga ang pinakaayaw ko sanang gawin, ang magkalkal sa basura. Pero no choice, bahagi ito ng trabaho ko. Pag kami naman naka-break time ay panay kwentuhan kami sa mga ganap sa bawat kwarto na naka-assign sa amin. Merong may naiwan na pang-ilalim, meron namang naka-red ang pero sa palagay namin, gumawa pa rin dahil nagkalat iyon sa bed. Meron namang iniwan ng wala nang o hindi na humiga. Isang malaking pag-iimbestiga lalo na sa part namin kasi kami ang nag-iikot-ikot. May mga ganun talagang pangyayari. Di ko lang may paliwanag. Ano, ba't ginagawa yun? Kulang ba sa performance kaya after ay winala na lang sa mundo? Bawat isa sa amin may kanya-kanyang trip din habang nasa trabaho. Itong isang nagdi-deliver ng free meal ay sinasakto niya talaga na nasa climax. At nabibigla sila dahil sadya niya talaga at pumapasok ng room para makakita ng live show. Ako naman ay kakaiba at upgraded. Meron akong maliit na device na iniiwan ko para magsilbing mata ko sa loob. Pagkatapos na ako sa ginagawa ko, pasimple akong napasok sa room na bakante at doon ko na nasisilayan ang ginagawa ng mga customer namin. Usong-uso nga sa mga nandoon ay nagmumukbang. Halos lahat-lahat ng nilalagyan ko ng device ko ay nagmumukbang pagkagaling sa shower. Isang teknik ng mga malulupit na moves ng mga pumupunta sa amin. Habang tumatagal ako sa trabaho ay talagang gamay na gamay ko na rin ang mga kilos ko. Walang nakakaalam sa amin ng mga ka-workmate ko na may libangan ako. Ang manood ng live show, masarap nga manood nito lalo na mag-isa lang ako sa room. Sinasakto ko talaga ito sa mga mag-GF, BF pa lamang. Kasi halata naman kapag baguhan lang talagang kitang-kita ko ang style nila. Sila yung mga hindi tumitigil. Sila yung uubusin talaga ang oras para sa ganung bagay. Dahil yun ang ipinunta nila doon. Bawat performance ay nire-rate ko talaga. Napapasabi na lang akong ayos. Mahusay ito. Madalas nila akong hanapin kapag nawawala ako. Nalilibang kasi ako sa panunood ko. Di ko rin maiiwasan na magpakasaya habang mag-isa sa room na bakante. Total, sapat na kapag
nakawala na ang tinatago ko. Paminsan-minsan, umiiral talaga ang kagagahan ko. Siguro dala na rin ang lagi kong napapanood sa mga customer. May isang customer sakto nag-install ako sa room niya at nakita ko may kausap siya sa phone niya. At parang may argument sila na para bang nakikita ko ay hindi makakarating ang girl. Nag-decide akong pasukin siya kahit alam ko na bawal. Kunwari, "Sir, tumatawag ba kayo? Ano po kailangan nyo?" Ang sagot niya, "Wala, hindi kasi dumating ang girlfriend ko. Hindi maayos kausap. Sana wag niyong ipagkamali kung maitatanong ako, sir. Siguro ay medyo alanganin pa ang GF niyo, sir." Oo, hindi nga daw siya pinayagan eh. "Aaminin ko sa'yo ha." Yan ang bungad niya sa akin. "Ano po yun?" Sagot ko. "Alam mo, maganda ka. May boyfriend ka ba dito?" "Ay wala po, work mode lang talaga ako dito." "Okay. So, pwede muna ako samahan dito?" "Oo naman sir, bakit hindi? Pero wait lang po, mag-out lang ako para diretso pahinga ko na rin. At tinapos ko na nga ang mga oras ng trabaho ko dahil almost 8 hours na yon. Hindi na ako nag-overtime. At binalikan ko na ang room niya. Doon na ako nag-ayos ng sarili. At habang ginagawa ko yon, napakaraming kwento niya. Parang sanay na sanay siyang mag-cheat. Ako naman ginagawa ko yon dahil nadadala na ako sa mga pinapanood ko. Sa maliliit na gadget ko at camera na nakatutok sa bawat room. Hindi tumagal ay natapos akong mag-ayos ng sarili ko at naging komportable na kami sa isa't isa. Kilalang kilala ko na siya dahil kinukwenta na niyang lahat ng tungkol sa kanya. At sinimulan na naming pagsaluhan ng gabing yun. Magaling siya. Talagang napapasigaw niya ako na para bang tinatanggal na kung ano sa akin. Iba rin ang karga niya. Talagang mapapasigaw kahit sino. Kaya tinanong ko siya, "Paano mo yan na pang-size ng ganyan? Parang ngayon lang ako nakakita ng ganyan." Parang muntik akong mahuli sa salitaan ko sa kanya. Buti na lang hindi niya napansin yon. Di niya napansin na sa sinabi ko ay parang araw-araw ako nakakakita ng mga panlaban, pero ang kakaiba ay ang dala niyang poste. Makailang ulit din namin ginagawa dahil gustong gusto ko talaga ang dala-dala niya. Kinaumagahan ay umalis na siya at nag-time in naman ako. At tuloy na naman sa trabaho. Ni hindi ko kinuha ang pangalan niya, cellphone number. Pero ang alam ko kasi, lahat ng impormasyon nila ay makikita sa logbook sa lobby. Kaya kapag kailangan ko siya, ay i-check ko lang ang logbook at makikita ko na siya. Habang patagal ng patagal ako sa trabaho ko ay nagsasawa na rin ako sa panunood ng mga show nila. Kaya pumipili na lang ako ng mga mala celebrity na pumupunta. Yung tipong hindi makabasag ng pinggan dahil sa kutis, amoy, kilos na parang mga inosente. Naku-curious ako sa mga moves nila pagdating sa labanan. Kaya kapag may ganoon ay agad ko silang inuunahan sa magiging room nila. Bago sila makaakyat ay pini-prepare ko muna ang mga room pati ng small camera ko. Itinatapat ko talaga ito sa mga panlaban nila. Iba pala sila kung kumilos sa labanan. Talo pa ang mga ulol na aso sa ginagawa nila. Nakakashock, nakakadiri, nakakapanghinayang. Dahil ang pogi talaga ng partner niya at mahusay talaga, yung husay na hindi ko pa napapanood sa iba. Nakakapanghinayang dahil hindi ko siya nasubukan. Kung pwede lang sanang sumingit sa eksena nila ay ginawa ko na. Paglabas nila ay na-amaze talaga ako. Sila yung parang wala lang, para bang hindi napagod, na para bang sanay na sanay sa ginagawa nila. Walang bakas sa bedsheet, walang tapon, inubos talaga nila. Palagay ko, busog sila sa mukbang nila. Hindi ko mapigilan ang sarili ko dahil sa galing ng performance ng lalaki. Kaya tinawagan ko ang phone na nakaregister sa logbook at sumagot naman. Sabi ko sa kanya, ini-invite siya ng tinuluyan nilang hotel nung nakaraan. Ito ay isang dinner good lang sa kanya. Wala siyang dapat isama. Pumayag naman at sabi niya wag na ulit tumawag dahil kasama niya ang GF niya. Parang nagets niya agad na may plano ako sa dinner niya. Pumunta nga siya at pinaghanda ko agad siya ng free good
na inoffer sa amin. After namin sabay na kumain, tinanong ko kung nagustuhan niya. Oo naman daw, pero ang sunod kong tanong kung gusto niya. Pumayag siya at nasubukan ko ang galing niya. Di ako nagsisisi dahil magaling talaga. Inubos ko ang laman ko pero may mas alam pa pala siya. Kung ano ang napanood ko sa ginawa nila ay marami pa siyang idinagdag. Kaya successful na naman ang plano ko sa kanya. At yun ang naging gawain ko sa trabaho kong yun.